Muli, magandang araw sa inyo mga kababayan at mga kaibigan. Tayo ngayong araw na ito ay may isang paksa na pag-uusapan tungkol po ito sa kalusugan sapagkat ang ating katawan ay madalas na nakakaranas ng mga iba't ibang karamdaman. At alam nyo ba mga kaibigan, ang mga karamdaman na ito ay nanggagaling din naman sa ating mga pinapasok sa ating katawan. No? Ang sabi nga nila, ang sakit ay nakukuha sa kusina, ngunit ang mga lunas ay nandoon din naman sa kusina. No? Alam niyo mga kaibigan at mga kabayan, sa oras na ito ay ating pag-uusapan ang malusog na pamumuhay ayon sa banal na kasulatan upang magkaroon tayo ng mga kahandaan sa ating buhay kung paano tayo magiging malusog. At kung malusog tayo, ay may share din naman natin ito sa ating sa ating pamilya, mga kaibigan, at sa iba pang mga tao. Now, bago tayo magpatuloy sa ating paksa, tayo muna ay manalangin. Inyo ako samahan sa maiksing panalangin mga kaibigan. O dakilang Diyos na mapagpala, kayo pong may-ari na aming buhay sa oras na ito. Napakabuti ninyo na nagkaroon muli kami ng pagkakataon upang pag-aralan ang mga paksa tungkol sa malusog na pamumuhay. Panginoong Diyos, inyo kaming kasihan ng inyong banal na Espiritu upang ang mga bagay na aming tatalakayin ay mas lalo naming maintindihan ayon sa inyong dakilang kalooban. Panginoon, ipagpatawad sa amin ang aming mga pagkakasala mula sa isip, sa salita at mga nanggaling sa mga gawa. Ito po ay aming hiniling at pinapasalamatan ng mga bagay na aming hiniling ay aming natanggap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, patuloy tayo mga kaibigan sa ating paksa na malusog na pamumuhay. Una, ayon sa Biblia, sa Juan Kapitulo 10, ang talata nito ay 10, no? Bakit naparito si Jesus? Sa isang katanungan na bakit naparito si Jesus, ating basahin ang Juan Kapitulo 10, ang talata nito ay 10. Sabi niya mga kaibigan, ganito: Ako ay pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Napakabuti ng talata na ito na ating pinagbubulay-bulayan na ang sabi ng ating Panginoon, kaya siya naparito, una, magkaroon ng buhay. No? At ang buhay na ito ay dapat mararanasan ng mga tao na may kasaganaan. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagkakaroon ng buhay sa ating paniniwala sa ating Panginoong Hesus, kundi nagkakaroon din tayo ng kasaganaan sa buhay na ating taglay mula sa Kanya. Now, gaano kahalaga para sa Diyos ang ating pisikal na kalusugan? Basahin natin ang ating Biblia sa aklat ng ika-3 Juan. Ang talata nito ay 1 at saka 2. Sinasabi ng ating Panginoon sa magitan ng kanilang mga lingkod, mga minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan, kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Maging sa Biblia pala mga kaibigan, ay ninanais ng Diyos para pahalagahan ang tinatawag na kalusugan ng bawat tao. Sapagkat sinasabi dito sa talata, mga minamahal, aking idinadalangin, maging mga lingkod ng Diyos, dinadalangin nila na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ang mga anak ng Diyos maging sa tinatawag na kalusugan. Now, ano pa ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos? Sa huling panahon ba, anong mahalagang tagubilin ang ibinigay ng Biblia, unang kasulatan, sa ating bilan mga tao? Ating basahin ang ating Biblia sa Apokalipsis 14. Ang talata nito ay 7. Sinasabi ng ating Panginoong Diyos ang mga bagay na ganito: Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig.
Sa huling kapanahunan, mga kaibigan, may tagubilin ang ating Panginoong Diyos na sabi rito, sambahin natin at luwalhatiin natin ang gumawa ng langit at ang lupa. Paano tayo makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Sa pamamagitan ng ating katawan. Ating basahin ang Biblia sa unang Korinto Kapitulo 6, ang talata nito ay 19 hanggang sa 20. Sinasabi ng Biblia kung paano tayo lumuluwalhati sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili na sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, sinasabi ng Biblia na luwalhatiin daw natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Dagdag pa, sa unang Korinto Kapitulo 10, ang talata 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, ay gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos, mga kaibigan. Ang tagubilin ng ating Panginoong Diyos, kung kumakain daw tayo, umiinom, o ano man ang ating ginagawa, ay dapat niluluwalhati natin ang Diyos. So malalaman natin, mga kaibigan, mamaya kung anong dapat kakainin o ano ang dapat inumin para maluwalhati natin ang Diyos. Paano dapat natin iharap ang Diyos? Itong ating katawan, paano dapat natin iharap ito sa Diyos? Basahin natin ang Roma, Kapitulo 12. Ang talata nito ay 1. Ganito ang sinasabi ng ating Biblia. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. So, kapag iniharap natin ang ating katawan sa Diyos, dapat, ang sabi ng Biblia, ay buhay na handog at banal na kasiya-siya sa Diyos. Yung kaakit-akit, kumbaga. No? Ano ang itinuturo ng kasulatan tungkol sa mga inumin? No? Kasi nabanggit kanina doon sa unang Korinto chapter 6 verse 19 hanggang 20, luwalhatiin natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. No? Doon sa 10:31 ng unang Korinto, kaya kung kayo anya kumakain o umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin anya ninyo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Now, ano ang itinuturo ng Diyos dito sa ating Biblia tungkol sa mga nakakalasing na mga inumin? Ating basahin ang Kawikaan, Kapitulo 20, ang talata nito ay 1. Ganito ang sabi ng kasulatan. Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sinumang nailigaw nito ay hindi matalino. Ang sabi ng Biblia, mga kaibigan, ang alak anya ay manunuya, at ang mga matapang na inumin ay manggugulo, at ang sinumang naililigaw nito ay hindi matatalino. So, hindi siya nakukuhaan ng mga bagay na ikabubuti. No? Kasi ang sinasabi rito, sinumang naililigaw nito ay hindi matalino. Ito ang binabanggit ng Biblia ng mga inuming nakakalasing, mga kaibigan at mga kababayan. Ang tanungan ng Bible sa mga gumagamit nito, sino anya ang may pagkaaba, ang may kalungkutan, sino anya ang may gulo, sino ang may karaingan, at sino ang may sugat na walang kadahilanan, di ba? Sa Kawikaan chapter 23, 29 hanggang 33, binabanggit sino. Sino anya ang mga naghihintay sa alak, na may matang mga namumula, may mga sugat na wala namang dahilan, sino ang may karaingan. Alam niyo, mga kaibigan at mga kababayan, kapag ang tao ay uminom ng alak na nakakalasing, itong mga bagay na binanggit sa Kawikaan chapter 23, 29 up to 33,
Sila yung mga taong walang dahilan naman ay sinasabi yung mga bagay na kung ano-ano, di ba po? Dahil, ang sabi sa kawikaan, ang alak ay manunuya. Oh? At manggugulo. Ginugulo niya ang isipan ng tao kapag ito ay napasok sa tiyan at nakakapag-isip ng kung ano-ano. Anong maliwanag na babala ang ibinigay ng Diyos sa mga gumagamit ng mga bagay na ito? No? Hindi ba ninyo nalalaman? Sabi sa unang Korinto 3:16 hanggang 17. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos na naninirahan sa inyo? Kung ang sinuman ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. No? Sabi ng Bible, may maliwanag na babala dito mga kaibigan sa mga halimbawa mga taong nagkakaroon ng bisyo, alak, or ano pang ibang bagay. No? Sabi ng ating Panginoon, sino mang tumangkang gumiba ng templo ng Diyos, siya ay gigibain ng Diyos. Bakit? Sino ba yung templo? Ang templo ng Diyos, walang iba kundi ang katawan natin mga kaibigan. So paano natin magigiba itong ating katawan? Sa pamagitan ng alin? Sa pamagitan ng mga bisyo. Halimbawa, mayroon tayong bisyo na alak, sigarilyo at iba pang mga ini-intake natin sa ating katawan. Nakakasama po yan sa ating kalusugan. Kaya ang ating Diyos mayroong babala na huwag nating pinsalain ang ating katawan sa pamagitan ng mga bisyo. Alam naman natin mga kaibigan at mga kabayan na ang bisyo ay isa siyang nakaugalian ng mga tao at alam naman natin na wala itong naidudulot ng mga bitamina sa katawan, kundi sinisira ng mga bisyo na ito ang ating mga organ, katulad ng ating baga, katulad ng ating mga atay, katulad ng ating mga kidney. Marami ngayon ang nadadialysis dahil sa ini-intake ng tao, no? Yung kinakain natin. Sobra sa alat, sobra sa tamis, sobra sa asim. So nasisira ang organ ng tao. Ay mas lalo na kung dagdagan natin ng sigarilyo, ng alak mga kaibigan at mga kapatid. So lalong nasisira ang ating katawan. So may babala ang Diyos. Huwag nating sirain ang ating katawan sapagkat ito ay templo ng ating Panginoong Diyos. Sa Bible po, ang original na pagkain ng tao noon ay ayon sa Genesis 1:29 ay walang iba kundi ang mga bunga ng punong kahoy. No? Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Sinabi yan ng Diyos na ito ang mga bagay na binanggit, ito yung mga pagkain, yung bunga ng mga punong kahoy. Now, nagtagubili ng Diyos sa ating unang mga magulang tungkol sa pinakamabuting pagkain na kakainin. Mga nuts, mga fruits, at mga butil. So, kung yun ang kakainin natin araw-araw, ay ligtas ang ating kalusugan at magkakaroon tayo ng pamumuhay na sang-ayon sa sinasabi ng Diyos. Now, bakit nagkakaroon ng pagkain ng mga karne? Matapos ang pagkakasala, ano ang daragdag ng Diyos sa pagkain ng tao? Tungkol naman sa karne, kailan ito pinayagan ng Diyos mga kaibigan at mga kababayan? Matapos po ang baha sa panahon ni Noe. Kasi wala naman talagang nabuhay ng mga pagkain, mga punong kahoy, mga bunga, wala na kasi nasira nung baha, no? Kaya matapos ang baha ayon sa Genesis 9 chapter 3 and 4 or chapter 9 verses 3 and 4, ang sabi ng Diyos ay ipinayagan na kainin ang mga hayop, no? Bagaman pinayagan ng Diyos ang karne na maging bahagi ng pagkain ng nating mga tao pagkatapos ng baha, pero may dalawang bagay na pinagbabawal ng Diyos mga kaibigan. Ano yun? Sabi ng ating Panginoong Diyos sa Genesis 9:4, huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito. Ibig sabihin, ito yung dugo mga kaibigan at mga kababayan. Huwag kang kakain ng anumang taba ng baka, ng tupa, ng kambing. Yon, mga taba kasi mga kaibigan at mga kababayan. Isa rin tong nagbibigay
sakit sa ating katawan, ang taba mismo ng mga hayop. Kasi ang taba ay hindi natutunaw yan sa ating mga sa loob ng ating katawan. So pinatunayan na yan ng siyensya na kapag nagkaroon ng sakit ang ating puso, ibig sabihin barado. At ang nagkakaroon ng bara dyan ay walang iba kundi yung mga taba na kinakain ng tao. Kaya sa Bible pa lang mga kapatid, doon pa lang sa Genesis 9 at sa Levitico 7:23 ay meron ng tagubilin ng Diyos na huwag tayong kakain ng anumang taba, kahit taba ng baka, taba ng tupa, o kahit anong klase ng taba na nasa hayop. Kasi alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sa ating katawan kapag kinain natin yun. Okay? Ngayon, nadiskubre at napatunayan ng siyensya tungkol sa medisina na ang pagkain ng dugo, ng taba, ay nakakasama sa ating kalusugan. Kaya marami ngayon ang dinadialysis sa ating panahon, mga kaibigan at mga kababayan. Gaano karaming or matapos ang baha, anong uri ng hayop ang ganyan ang itinatagubili ng Diyos na dapat kainin, no? Ang dapat kainin ay nung pagkatapos ng baha ay yung mga hayop na binabanggit dito sa Levitico chapter 11, 2 and 4. Ano daw ang mga hayop na ito? Ito ang mga bagay na may buhay na maaari ninyong kainin sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Anumang hayop na may hati, ang paa, biyak, at ngumunguya, ang mga gayon ay maaari ninyong kainin. No? May mga palatandaan na ibinigay ang Diyos sa tao kung ano ang mga hayop na dapat nilang kainin. Pero sa ating panahon, mga kababayan at mga kaibigan, kung ano-ano na lang ang kinakain ng tao. So nakikita natin na ang mga tao ay halos hindi na sumusunod sa tagubilin ng Diyos. No? Mga kaibigan. So doon pa nga lang sa mga taba, sa kung ano-ano, ay napatunayan na ng siyensya na nakakapagdulot ng sakit. How much more kung kakain tayo ng binabanggit ng Bible na bawal kainin. Ha? Ang mga bagay na dapat kainin lamang natin ay yung mga hayop na may hati ang paa, biyak. Kapag sinabing hati, biyak yon, biyak at ngumunguya. Ang mga gayon ay maaari ninyong kainin. No? Gayon man ay huwag ninyong kainin ang mga ito sa mga mayroon kasi mga hayop na ngumunguya pero hindi naman biyak ang kanyang paa. Ang sabi ng Diyos, huwag ninyong kainin ang mga ito doon sa mga ngumunguya, no? At may hati ang paa. So ibig sabihin, hati ang paa pero hindi ngumunguya. Hati na ngumunguya naman at hindi hati ang paa. Mayroong hayop na gano'n katulad ng baboy, biyak ang paa pero ngasab naman siya, no? Kaya hindi pinahintulot ng Diyos yan. Mayroong mga palatandaan dyan sa Levitico chapter 11 verse 2 and 4. Halimbawa doon sa mga binanggit na ngumunguya at biyak ang paa, ito yung mga malilinis. Baka, tupa, antilope, kalabaw, usa, gasele, girafe, kambing, reindeer. Yung mga produkto mula rito ay gaya ng gatas, mantikilya at kiso ay pwedeng kainin dahil ito ay binanggit ng Bible na sila ay mga malilinis. Pero maliban dito mga kaibigan at mga kapatid, doon sa mga hayop na apat ang paa ay huwag nating kainin na sinasabi ng Bible na huwag kainin, ay huwag nating kainin mga kaibigan sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng ating buong katawan kung ano ang nararapat ipasok dito para hindi tayo magkakaroon ng sakit. Maging sa mga tubig mga kaibigan at mga kabayan ay sinabi ng Diyos na mayroon tayong pwede at hindi pwedeng kainin. Tulad lamang nito sa Levitico 11:9-12. Sa lahat ng mga nasa tubig ay maaari ninyong kainin ng mga ito, alinmang may mga palikpik at mga kaliskis na nasa tubig o sa dagat ay maaari ninyong kainin. Sa dagat at sa mga ilog, sa tabang at sa mga alat ng mga tubig. May mga nakatira kasing mga isda dyan na ang identity lamang na pwedeng kainin ay yung may mga palikpik at may kaliskis.
So, ang sinabi ng Diyos, kapag makakita ka ng walang palikpik na isda at walang kaliskis, ay huwag mong kakainin. No? So, may identity din yan. Gayon din sa mga lumilipad na mga hayop, katulad ng mga ibon. No? Sa mga ibon, ang sabi ay at sa mga ibon ay tuturing ninyong marumi ang mga ito. Dito muna tayo. Dito muna tayo sa ibon. Ang mga ibon at sa mga ibon ay tuturing ninyong marumi ang mga ito. Ang mga ito ay ang hindi ninyo dapat kainin dahil ito ay mga marumi. Ang agila, ang buwetre, buwetring itim, ang lawin, limbas, ayon sa kanyang uri, bawat uwak ayon sa kanyang uri. Abestros, panggabing lawin at ang lawing dagat ayon sa kanyang uri. Ang maliit na kuwago, sumurguho at ang malaking kuwago, ang puting kuwago, pilikano at ang buwetre at lahat ng uri ng tagak, ang kabag at ang paniki. So, yon ay hindi pwedeng kainin ayon sa Biblia. At ito naman ang pwedeng makain sa mga ibon, mga kaibigan. Halimbawa ng mga malilinis na hayop, manok, kalapati, itik, pato, gansa, labuyo, paboreal, maya, pugo, pabo, pwede rin kainin ang kanilang itlog. So, yun mga kaibigan at mga kapatid. So, nagbigay ang Diyos ng mga halimbawa ng mga pwede nating kainin para ito sa ating tinatawag na mabuting pamumuhay at mabuting kalusugan, mga kaibigan at mga kabayan. Ano pa ang ibinigay ng Diyos sa lahat ng mga sumusunod sa kanyang mga tagwilin tungkol sa kalusugan? Ang sabi ng Diyos, mga kaibigan, dahil nagbigay siya ng mga alituntunin at batas tungkol sa mga kalusugan sa pagkain natin. Sabi dito sa Exodus chapter 15, pakinggan ninyo. Ang talata nito ay 26. Kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at inyong susundin ang kanyang mga utos at inyong tuparin ang lahat ng mga batas na ito, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Mga kaibigan, mga kabayan, napakabuti. Ang Diyos mayroong sinabi na ito pwede mo kainin, ito hindi. Sa mga isda, sa mga ibon, sa mga karne na kinakain natin, mayroon siyang tagubilin at dapat natin yun sundin. Pagka sinunod natin ito, mga kaibigan, pangako ng Diyos na hindi tayo lalagyan ng karamdaman o kahit man anong sakit. So, kaya marami ngayon ang nagkakasakit dahil sa kinakain. Ang kinakain ng tao ngayon, kung ano-ano na lang, mga kaibigan, kung ano-ano makita, basta pagkain na nangunguya, okay na, no? So, sa Bible pala, hindi ganon. Hindi ganon ang tagubilin ng Diyos. Dapat, ang kakainin natin ay yun lamang ang sinabi ng Diyos. Pero mas maganda nga, mga kaibigan, ang pinakamaganda na kainin natin ngayon ay dahan-dahan natin ibabalik ang original na tagubilin ng Diyos, yung pagkain na mga prutas, more on vegetables, mga fruits at kung ano-ano pang mga bunga, no? Mga halaman. Kasi yung mga bagay na yan ay hindi yan nakakapagdulot ng malubhang sakit sa katawan, kundi ang mga halaman, kung minsan yan nakakapagpagaling pa, di ba, mga kaibigan? Katulad na lang ng mga talbos ng kamuti, kung ano-ano mga berdeng mga halaman. Kapag kinakain natin yan, ay nakakapagdagdag ng resistensya sa katawan natin, no? Pero kung panay naman tayo kain ng mga ipinagbabawal ng Diyos, mga kaibigan, para tayong nag-iipon ng mga sakit sa ating katawan, na pagdating natin sa edad na 40 pataas hanggang sa kung abutin tayo ng 60, 70, nagiging mahina na ang resistensya ng tao dahil sa mga kinakain. Makinig kayo, mga kaibigan at mga kabayan, sa ating Diyos, kung ano ang tinatagubili ng ating Diyos, sapagkat ang Diyos ang may akda o nag-create ng ating katawan. Siya yung ating creator at alam niya
kung ano ang mga bagay na dapat nating ipasok sa ating katawan, sapagkat kapag ka nagkamali tayo sa mga bagay na ating pinapasok sa ating katawan, magkaroon ng problema ang ating system, no? Kaya nagkakaroon ng sakit sa puso dahil sa binanggit natin kanina doon, yung taba, bawal pa sa Biblia yun kainin, pero mas gustong-gusto ng mga tao ngayon kumain ng taba kasi masarap sa labi, sa bibig, no? Pero dito lang yan, sa bibig masarap, pero pagdating sa ating sistema, sa ating katawan, tumitigil siya sa ating mga ugat, at yun ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng high blood. High blood, mga kaibigan. At pag dating ng panahon, yung iba sa atin ay nai-stroke dahil sa ang ating dugo ay napakadumi, maraming mga mantika dahil sa ating kinakain. So mga kaibigan at mga kababayan ko, nawa ay nagkaroon tayo ng pananaw dito sa ating pinag-aralan na dapat nating sundin ang ating Panginoong Diyos. Sa mga tagubilin, nasa atin ang desisyon nito kung maniwala tayo o hindi. Pero sa totoo lang mga kaibigan, ang hospital ngayon sa buong Pilipinas ay halos pinakamarami ang may sakit na sa puso dahil sa anong sanhi? High blood. Bakit high blood sila? Dahil sa kinakain nila, no? Sa kinakain natin, doon nagmumula, sabi ko nga kanina sa ating introduction, sa ating kinakain, nagmumula ang mga sakit. So mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa nakapulot tayo ng mga mensahe na ating i-apply sa ating pamumuhay araw-araw, mga kaibigan at mga kapatid, para sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, masumpungan tayong malusog. Hindi tayo masumpungan na bedridden, hindi tayo masumpungan na may kapansanan dahil sa sanhi ng ating mga kinakain. Magandang araw mga kaibigan, nawa pagpalain tayo ng ating Panginoon.